Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kaibigan na si Lolo Ben na magbibigay sa inyo ng kwento ngayong araw na ito. Alam niyo, kaninang umaga, nagpagising ko ng mga bandang alas 6:30 ng umaga, pagbukas ko sa aking newsfeed sa Facebook, nakita ko na pumutok yung Taal Volcano. Pero ano pala, parang pumuputok siya dahil maraming smoke na lumalabas doon sa volcano sa Taal. Alam nyo naman, pag bumisita kayo sa Tagaytay, nakikita nyo from above, from the highway, nakikita nyo yung Taal Lake. Doon sa gitna ng Taal Lake, nandun yung Taal Volcano. At nagbuga siya ng usok. So, yun ang unang balita kaninang umaga. Ngayon, nagbiyahe ako ngayon papunta ng Manila kaninang umaga at ang oras ay 7:30. Umalis ako doon sa lugar ko sa Bataan. At pagdating ko sa Manila, mayroon kang makita na parang usok, smog ang tawag doon. Hindi mo na alam kung ano yon. Parang nasa kaya Los Angeles ka na madilim, mausok yung lugar. Nalaman ko na ito ay epekto ng pagsabog doon sa Taal Lake dahil yung usok umabot na sa may banda ng Batangas, sa may Lipa, to the point na nagsara at natigil yung school at government services doon. At minatsyagan ng PBOX yung pagputok ng Bulkan Taal. Pero sabi nila, hindi naman daw seryoso yung pagbuga ng usok doon sa Taal Volcano dahil sabi ng PBOX, wala man daw earthquake, kaya ibig sabihin nun, hindi siya magbubuga ng mas matinding usok na kagaya ng Mount Mayon Volcano. So, kaninang bandang alas 3, alas 4, biglang lumakas ang ulan at thunderstorm. Grabe po yung kidlat at kulog dito sa Metro Manila. To the point na merong mga lugar sa Guadalupe Bridge, nagkaroon ng flooding doon. Dito naman sa BGC, dahil sa malakas na kidlat at kulog, may tinamaan na transformer, generator. Alam nyo naman, yung mga linya ng electricity, may tinamaan ng kidlat na transformer at sumabog. At the whole of, dito sa lugar ko, dito sa Taguig, at Fort Bonifacio at saka BGC, nawalan ng kuryente. Anyway, sa BGC, meron naman silang sariling generator. At dito sa lugar ko, meron naman silang sariling generator. Kaya nagkaroon kami ng kaagad na electricity. Pero sa labas ng banda ng BGC, kagaya ng Fort Bonifacio, nawalan ng kuryente. Grabe po yung nangyari. At ngayon, kanina, nawalan ng kuryente. To the point na yung smart communication, nagkaroon ng naputol po yung cellphone or cell services ng smart communication kasi yun po yung carrier ko. 2 hours na nawala. Ang ibig sabihin nun, wala akong cellular data at hindi ako makakonect sa internet. 2 hours. More than 2 hours pala. So kanina, hindi rin ako makatawag. Gusto kong tawagan kung anong nangyayari dito sa mga kaibigan ko dito malapit sa Fort Bonifacio. At ayun, hindi ako makakontak dahil walang cell signal. So ganun po nangyari kanina. Grabe. At ngayon, kanina sa Manila Polo Club at saka sa Manila Golf Club, malapit lang sa BGC po yung Manila Golf Club, merong video na pinost ng isang nag-golf na umulan ng hail. Ito yung yelo na maliliit, ice na umulan sa golf course. Akala nyo yun? Makikita mo doon sa video, pumapatak yung
yung maliliit na yelo doon sa fairway at saka sa greens ng golf course. And then, yun na nga, mamaya may balita kanina doon sa privilege speech ni Senator Risa Hontiveros na yung controversial na mayor ng Bamban, Tarlac, na si Alice Go ay nasa Malaysia na, nakaalis na sa Pilipinas. Nakapagtataka doon sa privilege speech niya kung paano siya nakaalis ng Pilipinas na hindi nalalaman ng immigration at mga otoridad dahil siya ay under arrest at napatunayan na National Bureau of Investigation ng Pilipinas na siya ay nakaalis noong July 17 ng gabi at nakarating siya sa Kuala Lumpur through Singapore noong araw ng July 18. So yun ang report niya. So ngayon, kumalat ngayon sa social media at ngayon ay question ngayon yung Bureau of Immigration kung bakit nakaalis si Alice Go. Alam nyo naman, ito si Alice Go, ito yung ito yung hindi niya alam kung saan siya pinanganak. Mayor siya ng Bamban Tarlac, pero itsura pa lang niya, Chinese. At hindi niya alam kung saan siya nag-aral. Ang sabi niya, nag-aral daw siya sa bahay o doon sa farm nila. Kaya questionable po yung kanyang mga data at paano siya naging mayor, municipal mayor ng Bamban Tarlac. So, yun po yung mga nangyari ngayong araw na ito na kwento. Kaninang umaga, meron akong meeting dito sa Fort Bonifacio, dito sa headquarters sa Philippine Army. Nag-set ako ng appointment noong Friday doon sa Camp Commander ng Fort Bonifacio. Alam nyo, dati akong Camp Commander ng Fort Bonifacio nung ako'y active. At kanina, meron akong kinordinate sa kanya dahil meron na kasi akong activity, nagre-request ako na ambulance sa kanya pag meron akong sa Philippine Army. Ibig ko sabihin, gumagamit po ako ng ambulance ng Philippine Army sa mga running events ko kasi sila po ang number one sponsor ko sa aking mga running events. Lalong-lalo na dito sa Bataan Death March 102-kilometer ultramarathon race na kinakandak ko every year to commemorate the historic Bataan Death March of 1942. So, kanina nakipag-meeting ako sa kanya at inayos namin yung mga details and then nagkaroon kami ng picture sa ako at sa siya at kinongratulate ko siya dahil last month or 2 months ago nakuha niya yung 1-star rank niya. So, Brigadier General na siya. Noong pagkatapos kong nag-conduct ng meeting sa kanya, noong dumating ako sa bahay, tinignan ko yung picture namin dalawa. So napaisip ako, teka, naisip ko, 2004, nung ako'y naging camp commander ng Fort Bonifacio or commander ng headquarters and headquarters service group ng Philippine Army. Pagkatapos naisip ko, uy, 2024 na pala ngayon, sabi ko. So, yung picture namin, makikita mo yung gap ng 20 years. Nung, ako, 2004 ako nung naging camp commander. Pagkatapos, itong year na ito, 2024. So, sabi ko, uy, 20 years na pala napalipas. Mula nung ako'y camp commander ng Fort Bonifacio. So, tuwag-tuwa ako doon sa picture namin dalawa. At ipopost ko dito sa aking video babaya. At makikita nyo, itong camp commander ay isang Ilocano din. Siya ay tubo ng Cagayan Province sa Region 2. At siya ay pinanganak sa Igik, Cagayan. Pero sabi niya, sir, lumaki ako sa Tuaw.
Cagayan. Ito yung boundary, malapit sa boundary ng Kalinga, Apayao. So, ayun. At saka isang reason pa kung bakit ako nakipagkita sa kanya. Meron kasi akong pamangkin na ang asawa niya ay Lieutenant Colonel. For the past 3 years or 4 years, nagre-request ako ng quarters nila kasi itong opisyal na ito ay involved sa mga masiselan na operasyon ng Philippine Army. So hanggang ngayon, naghihintay sila. Siyempre, ginagamit ko rin yung aking dating posisyon na dating camp commander ng Fort Bonifacio para kahit paano ma-influence ng kaunti na mabigyan sila ng kaunting priority para mabigyan sila ng quarters dito sa loob ng Fort Bonifacio. Kasi tamang-tama naman yung rank niya, Lieutenant Colonel, yung first step ng being a senior officer na yon. At syempre, yung very sensitive din yung position niya ngayon. At syempre, kinakailangan niya ng security and protection ng kanyang pamilya at kanyang asawa. So, yun po yung dahilan kung bakit ako pumunta sa Philippine Army. Isa yung aking pag-request ng ambulansya at saka syempre yung aking pag-request ng official quarters ng aking pamangkin. So, yun ang kwento ko ngayong araw. Kaninang umaga, pumutok yung Taal Volcano. Pagdating ko dito sa Manila, smog naman ang naano ko, cloudy na hindi mo maintindihan, to the point na inilabas ko yung face mask ko para gamitin ko. And then, yun na nga, kaninang hapon, habang ako nagpapahinga dito sa bahay ko, biglang kumidlat, kumulog, at malakas na hangin at ulan. At kanina, nabalitaan ko na nakaalis na alis ko sa ating bansa. Ay, palusutan na naman na tayo. Sigurado yung mga netizens, galit na naman yan. Kung ano-ano na naman ang mga conclusion nila at kung ano na naman ang mga comments nila. So, yun lang muna ang aking balita ngayon at kwento ngayong araw na ito. Meron pala akong nakalimutan bagitin sa aking kwento. Ito ay nangyari kagabi sa West Philippine Sea. Dalawa ang ating mga bapor ng Philippine Coast Guard ay binangga ng Chinese Coast Guard at nagkaroon ng kaunting aberya at damage sa ating mga bapor at dalawa yon. At makikita sa video na nakita ko sa Twitter, hindi ko lang alam kung pwede kong ipakita sa inyo dito, talaga po yung Chinese Coast Guard ang bumangga sa ating dalawang bapor ng Philippine Coast Guard. Ito naman ay hindi natin expertise, opinion lang ang masasabi ko dito. At syempre, sabihin sa inyo kung ano talaga ang nangyari base sa aking nababasa sa Facebook, sa Twitter, at sa mga official na statements ng ating mga tao sa gobyerno, lalong-lalo na sa National Security Council at saka Philippine Coast Guard. At nagsalita po yung spokesman or spokesperson ng National Security Council na nagpapahiwatig na talagang yung Chinese Coast Guard ay may kasalanan at ito ay magsasampa sila ng maghahabla sila ng complaint sa UN or UNCLOS, o kung hindi magkakaroon sila ng diplomatic exchanges with the People's Republic of China. So hindi natin alam kung ano mangyayari, pero alam nyo palagi nang nangyayari diyan. Nagkaroon ng kalma ng about 1 month, ito na naman. At ang mahirap nito is talagang binangga ang ating bapor. At ibigay na lang natin sa ating mga experts kung anong dapat magandang solusyon dito para mag-usap-usap ang ating mga kinatawan ng Philippine government at yung gobyerno ng People's Republic of China. So yun lang po nangyari kahapon at kaninang umaga.
So naisingit ko lang dito sa video ko para kumpleto yung kwento ko ngayong araw na ito. Salamat po sa inyong pagpapanood, pakinig sa aking kwento ngayong araw na ito. Ang iyong Lolo Ben, nagpapaalam na naman at magandang gabi sa inyong lahat. Bye!